Fresh from ambulansya. Ano ang masasabi mo sa course? Ako dyan, wag ka na siya mag-vlog. Malamang hindi na may lalabas siya. Wag ka na magsalita. Attorney Kates, ano masasabi mo sa course? Talab. Malasa. Malasa siya. Okay, Travis! Yay! Bagong sponsor, oh. MPT Mobility, oh. Tour of Clark. Woohoo! Oh, sino gusto nyo shoutout? Shoutout kay mama ko, dito na ako sa TV. Sabi na nga ba eh. Good day mga idol! Nandito ngayon tayo sa New Clark City para sumali sa Tour of Clark. Tour kasi meron itong 3 stages. Yung una ay yung individual time trial, tapos yung pangalawa ay yung criterium sa hapon, and then kinabukasan yung road race. Kasama ko dito yung mga teammates ko from Team Francia and yung Biker Dude Developmental Team na merong bago ngayong sponsor, yung MPT Mobility. Pero syempre nandyan pa rin si Tap Tap Send, Royal Manila, Francia, Happy Bike, Bike Dojo, BG Bike Shop, and Phoenix Events. Sama nila syempre yung kanilang manager sila Arnie, and sumama rin si Paula at saka si Daddy. Ang unang karera natin ay yung individual time trial. And ang pawala sa akin ay 6:17:40 ng umaga. Unfortunately mga idol ay dumating ako dito sa venue nang mag-aalas 6 na, kaya medyo gahol na sa oras. Galing pa kasi ako ng Nueva Ecija and medyo nagkaroon ng detour sa dinaanan ko. Anyway, ang ending mga idol ay na-late ako ng mga 1 minute sa release sa aking individual time trial. Sa sobrang pagmamadali ay nakalimutan ko pang i-on yung GoPro ko nung pinawalan ako. Kaya eto mga idol, hindi nyo na makikita yung start, kabud na lang ay hinihingal na ako at nagra-ride na. Dahil din doon ay medyo nagpapanik ako nung first few minutes ng karera, kaya nalilito ako kung saan dadaan. Naligaw pa nga ako ng konti dito mga idol, pero ganun talaga, napakasama tuloy ng start ng aking Tour of Clark experience. So anyway, eto yung pinaka magiging ruta natin sa ITT na to mga idol. Dito siya ginanap sa New Clark City nga. And ito yung bagong daan galing ng New Clark City papunta dito sa may Old Clark mga idol. Dito mag-e-ending sa may Sacobio Bridge mga idol. So ayan, bali dito nagsimula. Tingnan natin sa may pinaka-stadium nila mga idol, sa may New Clark City Athletic Stadium. Tapos lalabas dito sa may New Clark City Aquatic Center, no? Tapos kumaliwa, kumanan. Then dito ako sa may pagkaliwa na yan, dyan ako naligaw. Tapos kaliwa ulit, papunta na dito dun sa may mahabang ruta natin. 20 kilometers actually itong ruta na to mga idol. Tapos makikita nyo dito sa may bandang umpisa ay patag-patag lang yan, pero actually hindi yan patag. Siya ay parang ano ang tawag dito, false flat mga idol. Dito hindi masyado makikita yan. Kung makikita nyo parang patag lang dyan, pero in actual yan mga idol ay ahon-ahon yan, lalo na dito sa may tabi ng bundok. Tapos dito, nung dito sa may malapit sa golf course na to mga idol, ito ay 2 kilometers na ahon. No, yan yung pinakamahabang ahon dito sa may buong ruta na to. And parang nasa 6% or 7% yung ahon na yan mga idol, yung buong ahon na yan. Tapos dito, ahon lusong, tapos puro ahon lusong na yan mga idol. Kaya hindi rin siya pabor sa mga time trialist talaga, no? Mas pabor ito dun sa mga nagta-time trial na mga climber, no? Yung malakas ng umahon tapos malakas pa mag-time trial, parang gano'n mga idol. Yung mga all-rounder na tinatawag, no? Dito sa may ahon na to, dito ko aabutan ng isang rider, pero aabutan ko naman yung isang rider. Pero panoorin na lang natin kung ano yung nangyari mga idol, kasi mas maganda kung makita nyo yung actual na karsada kaysa yung dito nasa may mapa, no? Yan. So tingnan natin yung actual na video. So balik tayo sa karera ko mga idol, and nandito na tayo dun sa may kaninang pinakahuling kanto na pakaliwa. Tapos eto na, dire-diretso na to. Papunta tayo dun sa may 2 kilometers na ahon mga idol, ano? Tapos ayan, nilagay ko sa ibaba ng screen nga pala yung elevation natin. And makikita nyo na medyo may speed yung ating takbo. Dahil yan mga idol, medyo downhill yung part na to mga idol. Maiksi lang siguro mga 300 to 400 meters, ano. Tapos ayan mga idol, meron na akong nakikitang rider doon sa may harapan. Nakikita nyo rin ba? Baka hindi nyo nakikita kasi GoPro yung kuha, no? Pero eto sa may bandang kaliwa mga idol, meron tayong rider na matutuhog. Ang aga naman nito mga idol. Parang motivation na rin sa akin yan para habulin yung mga nasa harapan ko, kasi nga dahil na late tayo sa start. Anyway, eto si Tony to, teammate ko pa yung natuhog kasi siya yung nasa unahan ko. Eto, tatawagin niya ako. Yun, sumigaw siya, Cap, kasi mga idol ako yung team captain
team captain ng Team Francia ngayon, kaya tawag niya sa akin ay Cap, mga idol. So ayan mga idol, naiwanan na natin siya. And meron pa akong natatanong ng mga riders sa harapan. So tatry natin na habulin, ano. Kaya taste lang ang ginawa ko dito talaga mga idol, kasi ang time trial is mind over matter, no? Talagang hindi mo papansinin yung sakit ng katawan mo at sakit ng legs mo, pati yung hingal mo, hindi mo papansinin. Kailangan ay talagang tiisin mo lamang. Kaya dapat din talaga pinagpa-practicean yung time trial mga idol. So eto yung isang rider, matutuhog natin pero mukhang mas mabagal siya mga idol, and namamasya lang pala siya mga idol, o nag-iensayo lang, naka mountain bike. Grabe, kala ko naman magandang ano na yun, nakadalawang tuhog na tayo, no? Pero hindi pala kasali yun mga idol. So hindi ko pa nakikita yung isang rider na nasa harapan. Anyway mga idol, ito nga palang gulong ko, nakikita nyo sa harapan, di ba mayroong pangguhit sa gitna? Kasi mga idol, kakakabit ko lang ng gulong na yan. Yung gulong na yan ay galing kay Dance PH, and nakuha ko siya dito sa may website ng Dance PH. Ang tatak ng gulong na yan ay Kenda Valkyrie Pro. Ito yung top of the line na race tire ng Kenda, and 28C yung sukat niya mga idol. Gusto ko kasi medyo mataba para mas medyo comfortable, ano. Ito rin yung pinakamagaan at malis ang rolling resistance na gulong ng Kenda na pang road bike mga idol. Kaya pang karera talaga siya. Pero hindi ko ito ma-advise na gamitin pang training mga idol, kasi dahil yung formula niya ay para sa ultimate rolling resistance at para sa lightweight, and meron din siyang puncture protection actually. Pero dahil yung formula niya ay para sa karera nga, ay medyo mabilis siyang maupod kumpara sa ibang gulong. Pero yun nga, pang race day only yung gulong na to. Kaya kung gusto niya ng ultimate performance, ultimate speed para sa araw ng karera, ito yung gulong na para sa inyo. So ito, after ng tour mga idol, ay tatanggalin ko muna at ibabalik ko yung aking training tire para hindi naman sayang yung gulong na to, dahil gusto ko i-maximize yung use ko dito. At dahil bago yung gulong ko, nilagyan ko na rin siya ng bagong interior mga idol. Ang inilagay ko na interior ay yung Ride Now na itinitinda ko sa may Shopee mga idol. Kung gusto nyo bumili ng ganitong interior mga idol, ay ilalagay ko yung link sa may baba para i-click nyo lang yon, and mapupunta na kayo dun sa may Shopee shop ko. Ito ay nasa 36 grams lang yung isa, tapos ay napakalaki rin ng rolling resistance na masisave mo dito, kasi ang nipis-nipis niya, ano, hindi na nag-a-add ng friction do sa loob ng gulong mismo. So bagong interior, bagong gulong. Tapos naka-partner ito dun sa may wheelset ko na medyo luma na, yung Carbonation Cycling. Pero hanggang ngayon, wala pa akong pinapaayos dito sa wheelset na to. Talagang bomb-proof siya. Nagsimula yata na gamitin ko tong wheelset na to noong Giro de San Valentin, kung natatandaan nyo pa, doon sa may Hala-Hala, doon sa may karera doon mga idol, yung lubak-lubak na karera, no? So napakatagal na ng wheelset na to, pero buong buo pa rin, kaya hanggang ngayon ito pa rin ang gamit ko dito mga idol. Meron akong bagong wheelset na galing din sa kanya, yung carbon spokes and carbon rim, pero I choose to use this yung mas luma na wheelset, kasi mas meron tong bigat eh. Ang Rayos kasi nito ay yung pang pillar spokes, kaya medyo mas mabigat siya, siguro iba rin yung manufacturing nitong unang wheelset na yun. Kaya ito nasa 1.5 kilograms yung pares na to, no? Pero yung bago kong wheelset na gamit doon sa isang BSR ko ay nasa 1.2 lang, no? So ang laki ng difference, pero I chose this one kasi mas mas mabigat yung rim, para bang mas madali mong ma-maintain yung momentum, no? Parang ganun ang pakiramdam ko mga idol. Pagka sobrang gaan kasi, feeling ko parang konting padyak mo lang mabilis huminto, no? Ewan ko ba mga idol, pero sa akin lang yon. So eto mga idol, tayo ay hindi pa dumarating dun sa 2 kilometers na ahon, pero meron na naman tayong abutan na isa pang rider. Actually, pag ganyan mga idol, nakaka-motivate yan kapag meron kang nakikita na rider dun sa may harapan mo, no? Dahil na imbis na naghihina ka na, tapos napapagod, pag may nakita ka na rider sa harapan, hindi mo na maiisip yung sakit ng hita at saka yung hingal. Ang isipin mo na lang ay abutan yung rider na nasa harapan, 'di ba? So ako naman, hindi naman ako nag-exert ng extra effort, basta nag-maintain lang ako ng pacing ko, and yun lang, mas mabilis lang yung pacing ko kaysa sa kanya, no? Nagkataon lang na gano'n. So eto si Rodel mga idol, teammate ko rin yan, malakas na climber yan, and inabutan ko siya dito mga idol.
Baka sabihin nyo, tumutok siya dun sa likuran ko, mga idol. Hindi siya tumutok dito sa may harap sa likuran ko. Kahit na tanungin nyo pa yung isa pang nasa likod, diba? Makikita niya kung tututok o hindi. Pero hindi siya tumutok sa may likuran ko, mga idol. Sariling pacing din siya dito, mga idol. And kung makikita nyo, medyo, bumabagal na yung ating takbuhan sa may part na to. Tingnan nyo yung elevation profile sa baba, mga idol. Siya ay falls flat na, siguro nasa 1, 2 or sa 2% siguro yung part na to, 2% na ahon. So ang takbo na lang natin parang nasa 32, 33 na lang dito, mga idol. And dito ay headwind pa, no? Headwind pa yan, mga idol. Pero hindi mo mapapansin sa mga dahon kasi yung pagka-headwind niya ay hindi naman ganong kalakas. Siguro mga 5 kilometers per hour lang na hangin yung sinasalubong namin. Not enough para tangayin yung mga hangin tangayin yung mga dahon ng hangin. Yun, nalito na ako, sorry mga idol. So, not enough para pakilusin niya yung mga dahon, pero enough para maramdaman mo yung headwind na tumatama sa iyo, mga idol. Kasi pagka ganyan, mga idol, talagang every energy or every pedal rotation counts. And pagka merong headwind, ang hirap paikutin yan, mga idol. Meron pang ang point dyan na nag-60 lang yung cadence ko, tapos napansin ko na lang na sobrang bagal na pala. Kailangan ko nang mag-shift kasi masyado nang mataas yung torque, tapos sumasakit na masyado yung hita ko, mga idol. So yun, so eto, medyo papunta na tayo dun sa may 2 kilometers na ahon. Actually, parang part na to ng 2 kilometers na ahon ewan ko lang, mga idol. Pero yan, papatarik, no? Hindi siya paparecover, papatarik yung part na to, parang nasa 3% na to. Kaya lalo pang bumagal. Mabagal na nga kanina, mas lalo pang bumagal ngayon. Buti na lang, maagang sinimulan yung karera natin, mga idol, no? At least hindi pa ganun kainit kahit summer. Speaking of simula ng karera, yung mga Team Biker Dude o yung mga Biker Dude Developmental Team na sponsored ng MPT Mobility, yung ating bagong sponsor, ay later pa pawawalan. Siguro asa 6:30 yata o ganun yung pawala nila. Kasi ang pagitan ng bawat rider ay nasa 20 seconds lang. So, mga nasa 6:20 o 6:30 yung pawala nila. Dahil doon, hindi nila ako matutuhog kasi masyadong malayo yung pagitan. Kasi kung siguro sila yung nasa immediate na likuran ko, matutuhog nila ako, lalo na pagdating sa mga ahon. Kasi ang papayat ng mga rider ng BTT ngayon, kondisyon para sa mga ahon. Hindi lang sa ahon, pati sa patag na rin, mga idol. Kasi nakita ko silang mag-time trial and talagang malalakas din talaga, mga idol. So ayan, mga idol, meron pa akong nakikitang isa pang rider dun sa may harapan. Tingnan natin kung kaya nating abutan, isa rin tong motivation, dahil nga meron ulit tayong nakikitang rider sa may harapan. Pero, di ba, meron tayong inabutan na rider dun sa may kanina, yung pangalawa nating inabutan, si Rodel, di ba? Tapos yung pag-abot natin sa kanya ay hindi ganun kabilis. Nung pag-overtake natin sa kanya, mga idol, ay nagkaroon din siya ng motivation na maghabol. Actually, sinilip ko siya nung banda dito, mga idol, and nakita ko na hindi siya masyadong malayo, siguro mga 20 meters behind lang. Considering na ang bilis ko siyang inabutan kanina, no? Pero ngayon, nung nalagpasan ko na siya, ay hindi siya masyadong lumayo. Siguro, sabi ko nga sa inyo, mga 20 meters behind lang siya. So, nagkaroon din siya ng motivation na habulin naman ako, mga idol. Lalo na, mas maliit siya sa akin at mas payat. So, pagdating sa mga ahon, siya ang mas may advantage sa akin. So, mamaya, tingnan nyo kung aabutan niya ako sa ahon o hindi, mga idol. Tingnan natin. Kasi ang ginagawa ko naman na pacing strategy, mga idol, ay kapag kapatag, i-maintain ko yung aking FTP, and pagka lusong, nagbababa ako or below FTP yung aking power, and then kapag ahon naman ay almost BO2 max yung aking power. So yan, natutunan ko yan, hindi naman sa sariling aral ko lang yan, hindi sa sariling experimentation, kung hindi pinanood ko rin or binasa ko rin yung mga pacing strategies sa online. So siyempre nung nag-uumpisa pa lang tayong kumarera ay medyo uhaw pa tayo sa knowledge. So pinag-aralan ko lahat yan, tiningnan ko yung mga ultimate
pacing strategy na dapat gawin, and ganun nga kapag ahon mga idol, medyo kakargahan mo, kapag kapatag may maintain mo ng mataas na power pero hindi sobra, and then kapag kalusong naman ay medyo babawasan mo. It all comes down to wind resistance, no? Para ma-maximize mo pagka kasi umaahon ka, less yung wind resistance kasi mabagal lang, so pwede kang magdagdag ng power, no? Pagka naman lusong, mataas yung wind resistance, kahit na magdagdag ka ng power, hindi sulit kasi hindi ka naman bibilis ng todo, no? Tapos nalaman ko rin na kailangan kapag lumulusong, kailangan naka-aero position ka rin para ma-maximize mo yung speed palusong, no? Nadaanan natin nga pala kanina yung feed zone ng officials, no? Nakita nyo kanina yung mga nakadilaw na may mga vest na nakadilaw. Mali yata yung position nila. Dapat kung ako ang maglalagay ng feed zone doon sa may taas ng ahon or bago tumapaw doon sa may ahon para mabagal lang yung mga rider, kasi naglagay sila sa may bandang gawing gitna ng patag. So medyo mabilis yung mga rider and mahirap kumuha ng tubig, no? So yan mga idol. So eto, nag-uumpisa na tayo dang sa 2 kilometers climb mga idol. And dito tinaasan ko yung aking power, pero kahit tinaasan ko yung power mga idol, unfortunately ay hindi tumataas yung ating speed dahil nga paahon naman to mga idol. Yung heart rate ko dito parang nasa 185 sa BO2 max level mga idol. Kaya talaga naghihingalo na ako dyan. Kahit nasabihin nyo, bilis pa biker dude, bilis pa, pero wala na tayong magagawa dito mga idol. Kapag binilisan pa natin, mapupunta na tayo dun sa anaerobic level kung saan makakapusin na tayo ng hininga at hindi tayo makaka-recover, no? Tapos sasabog tayo. So kailangan maintain lang tayo ng BO2 max. So dami kong pinagsasabi, ano ba yung FTP na yan, ano ba yung BO2 max na yan. Yung VO2 max na ipaliwanag ko na sa ihata dati sa inyo yon mga idol, pero ang simple niyan is pinagpapasihan niyan yung FTP. So dun muna pala tayo sa FTP. Yung FTP ay functional threshold power ang ibig sabihin. Yan yung power na kayang i-maintain sa loob ng isang oras. Yung pinakasagad na sagad mo na power na kayang i-maintain sa loob ng isang oras, ano? So sa akin, ang FTP ko sa karera na to, nung kumarera ako, ay nasa 250 lang. Siguro lower pa nga, pero hindi ko masyadong sure. Pero nung tiningnan ko naman nung after ng race, tiningnan ko yung naging average power ko, nasa 250 naman. So ibig sabihin naging optimal yung aking pacing strategy. Pero yung pagkarera ko dito sa Tour of Clark na to mga idol, ay medyo hastily yung pagka-prepare, kasi para 3 weeks lang ako nag-ensayo para dito. Bakit? Natatandaan nyo, di ba, sumali ko ng gravel race, 320 kilometers mga idol. Tapos nag-second place nga tayo do sa mga nakapanood ng vlog na yon. Ang nangyari noon, after noong gravel race na yon, ay 1 buwan akong nagpahinga. Nanawa ako sa pagbisikleta dahil sa 320 kilometer race na yon. Nagbabike pa rin naman ako, nakikita nyo ako sa MOA, etc. etc. Pero napakadalang. Tapos ang mga rides ko lang noon, mga 50 kilometers, 60 kilometers, para lang pawisan, no mga idol. Actually, hindi naman ako nanawa talaga ng sobra-sobra, pero nasabay kasi meron kaming mga deadlines sa trabaho, no? Meron kaming mga deadlines sa trabaho, tapos meron pang 1 linggo na nagkaroon ako ng lagnat. Tapos one thing led to another hanggang sa umabot ng 1 month na halos pabagsak talaga yung ensayo ko. Para patunayan yan mga idol, ito yung Strava ko, makikita nyo dito. Meron ditong training stress score, tsaka yung mga training load. Makikita nyo, ito, mataas yung level ko dito sa bandang karera, no? Then after that, ayan, bumagsak na, no? Bumagsak na yung aking fitness. Yung guhit na yan yung ibig sabihin yan, yung fitness ko. Kaya, ayan, talaga, bumagsak na yung ensayo ko. And then, nag-ensayo na lang ulit ako nung nag-ultra gravel kami, and then sunod-sunod na yun 3 weeks hanggang sa eto nga, sumali tayo dito sa karera. So sabi ko okay naman, kasi hindi ko naman priority race ito. Gusto ko lang talagang mag-umpisa ulit kumarera para bumalik yung ating fitness kahit papaano. Eto mga idol,
balik tayo sa usapan. Eto si Rodel mga idol, dahil nga sabi ko sa inyo na motivate siyang humabol sa akin, ay inabutan ulit ako ni Rodel. Yung in-overtake yung kanina, yung pangalawa, no? Siya ulit yung umovertake naman sa akin dito sa may ahon. So talaga, advantage talaga yung magaan mga idol. Ang power ko dito hindi naman mababa, nasa 300 watts yan mga idol, pero ino-overtaken pa rin niya ako, no? So ibig sabihin, yung power niya wala naman sigurong 300, pero dahil magaan siya, mas madali siyang nakakaahon. Yung kanyang power to weight ratio ay mas mataas kaysa sa akin, ano? Okay lang naman yan kasi teammate ko yan mga idol. And meron pa kaming isa pang inabutan na rider. Si Paolo naman yan mga idol, teammate ko din. Ako puro parang Team Francia lang yata yung kumakarera dito mga idol. Tatlo na kaming magkakasama dito, 4 na, no? Meron pang isa sa likuran, tapos marami pa dun sa harapan. Actually kasi considered namin to as team race, so sponsored yung aming pagsali dito para pati yung hotel. Thank you Boss Lucio sa pag-support mo sa amin, Boss Philip and Boss Benny sa pag-support nyo sa amin dito sa may karera. Maraming salamat. And thank you at di kayo nagsasawa na sumuport sa amin. And dahil dyan, nape-pressure tuloy kami na maka-podium kahit papano, di ba? Makapag-uwi ng trophy. So anyway, eto na, malapit na tayo sa tuktok mga idol. Makikita nyo yung elevation profile sa baba. Ito na yung highest point ng karera. And malapit na tayong lumusong, no? So, tingnan natin kung mababawian natin si Rodel, mahahabol pa natin dito sa may lusong. Tapos itong si Paulo, yung mas malapit na rider sa akin, tingnan natin kung makabawi pa tayo. Si Paulo, nung na-overtaken siya ni Rodel, mas tumulin siya. Ibig sabihin, ganun nga, meron kasing naka-overtake sa kanya. So, nagkaroon siya ng extra motivation para lakasan yung power na dala-dala niya, no? Imbis na konting hinga lang, dahil na-overtaken siya, isinagad niya yung hingal niya. So ako, eto mga idol, eto yung strategy ko dito naman. Pwede rin nyo rin gawin to mga idol. Kapag ka umahon kayo at medyo nag-over kayo sa taas, tumapaw na, no? Padyakan nyo, diinan nyo yung padyak, extra lang. Kasi para magkaroon kayo ng buwelo palusong, no? Para magkaroon kayo ng momentum. Tapos paglusong na, tsaka kayo magpahinga, bawas ng power. So yan din yung sinabi ko kanina na pacing strategy, no? Bawas ng power sa lusong. And dito mga idol, nakahawa ko sa aero bar dito. And nag-maximum ako dito ng nasa 82.6 kilometers per hour yata. Parang ang pinaka-fastest ko na time dati, bilis ay 85, ngayon 82.6. And ayan mga idol, dahil naka-aero tayo, na-overtake natin si Rodel. Nakita nyo, ito, yung munting ahon na to, talaga binaluhan ko yan mga idol. So para hindi ako magbagal, para yung momentum ko dire-diretso, para sa susunod na lusong ay mabilis pa rin yung takbo natin. So dahil doon sa ginawa natin, nag-maintain tayo ng aero sa lusong. Yung dalawang rider na nasa harapan natin, na overtaken natin, and naiwanan pa ulit. Pero tingnan natin mamaya mga idol kung makakabawi ulit si Rodel, kasi meron ulit ditong mahabang ahon, ano? Meron ulit mahabang ahon, nakikita nyo yung kasunod na ahon. Pero bago doon, lusong muna dito mga idol. So eto, pag lusong natin dito, ay bebeluhan din natin para hindi na tayo masyadong pumadyak doon sa may patag mga idol. Para pagdating sa ahon, at least yung 1/4 nun, nabeluhan mo na, di ba? Hindi ka na masyadong mahirapan sa 1/4. Yung 3/4 na lang ang natitira na kailangan mong padyakan talaga ng VO2 max, no? So yan mga idol, ang tulin pa rin ng takbuhan. Nakikita ko may motor naman, wala namang pangit na karsada, kaya diretso lang tayo dito, aero position all the way, no? Umaalis na ako sa aero position kapag yung speed ko ay bumabagal ng below 25 kilometers per hour. Meron kasing study na ginawa mga idol na kapag ikaw ay tumatakbo ng 25 kilometers per hour, malaki pa rin yung matitipid mo na energy kapag naka-aero position ka. Pero below that ay parang diminishing return na. So pwede ka nang humawak sa hoods at mag-produce ng more power kesa dun sa naka-aero position ka na pigil yung power mo. Pero ako mga idol, ganun yung ginawa ko. Basta above 25 naka-aero position, pagka bumagal ng below or below 25 na yung takbo, humawak na ako sa hoods or sa drops para makapag-generate naman ng more power, kano? Kasi sabi ko nga sa inyo, ipit yung pagka naka-aero position ka, medyo yung pag-generate mo ng power hindi ganun kataas kasi iba yung posisyon, no? Hindi mo ma-maximize yung position. Pero
napapractice naman yon mga idol. Pero sa akin, hindi ako masyadong praktisado ng naka-aero na dumitiin, no? So ayan mga idol, ahon na naman tayo dito. And tingnan natin kung didikit si Rodel or si Paulo dito sa may ahon na to mga idol. Konti na lang, siguro nasa 8 kilometers na lang yung finish. Isang ahon, dalawa, tatlong ahon na lang mga idol. So kailangan tiisin na natin to mga idol. Nga pala, yung mga na-overtaken ko, si Rodel, si Anthony at saka si Paulo, mga kalaban ko rin yan sa age group namin na 46 to 55 category. Nung kalaban sa dito lang sa karera, pero dito lang sa time trial, sa overall, ano, pero sa paglabas namin, syempre pag tapos na yung karera, magkaka-teammates pa rin kami kasi dito talaga sa ITT talaga mga idol ay kanya-kanyang laban to, no? Kanya-kanyang laban, hindi ito yung tulungan kasi bawal dito ang drafting. Although may nakikita ako na mga triathlon event or duathlon event, lalo na dyan sa may Clark, nagda-drafts yung mga yung mga ibang riders, do sa ibang riders. Hindi ko alam dahil draft legal ba yung karera or nandadaya sila, hindi ko alam mga idol. Honestly, hindi ko alam. Pero dito sa may cycling, sa cycling events, basta time trial, ibig sabihin bawal ang tutukan, no? Bawal ang tutukan. So malapit na tayo sa taas mga idol. Tingnan natin kung aabot nga si Rodel at saka si Anthony or si Paulo kung aabot ulit sa atin. Nakakatuwa yung bundok na to mga idol, nakita nyo, pinutol or biniyak yung hinati yung bundok para magkaroon ng karsada sa gitna. Natatandaan ko yung ganito mga idol dun sa may una ko tong nakita yung ganitong style sa may Esitex, no, yung papunta ng malapit na sa Subic, no, biniyak yung bundok nung una ko pagdaan doon. Wow, parang ganun sabi ko. Pero eto hindi expressway pero biniyak yung bundok. So nakakagulat din mga idol. First time kong dumaan dito. And eto mga idol, meron sa aking umovertake na isang rider, no? Meron sa aking umovertake na isang rider na talaga naman naka-aero position siya kahit sa ahon, no? Ako dito ay hindi naka-aero position mga idol. Ako ay nakahawak sa hoods, no? And siya talaga pati sa ahon ay naka-aero position. Nung una, akala ko ay siya ay sa manager category, no? Kasi susunod sa amin ay managers category. Pero nung pagkatapos ng karera mga idol, nalaman ko na lang na siya pala ay kakategory ko. Hindi ako nag-effort na habulin siya or nagdagdag ng power kasi iniisip ko ay sa ibang category siya nagbibilong. Pero nalaman ko na lang nung pagkatapos ng karera na siya pala ay kakategory ko mga idol. Kaya laking hinayang ko rin nung nalaman ko na ganun. Sana pala nag-extra effort ako dito mga idol. Kasi alam nyo, although mataas na yung heart rate natin, sabi ko nga sa inyo, pagka merong umovertake sa atin, nakaka-motivate yan no? Nakaka-motivate yan na magbigay ng extra power. Na parang nagkakaroon ka ng anong tawag doon, yung adrenaline rush, no? Na binibigyan ka ng extra power, na mayroong extra energy na dumadaloy sa'yo, no? So eto, anyway, basta nag-aero position lang ulit ako and hindi ko siya pinapansin. And then lumusong ako dito. Medyo mahaba yung lusong na to. Actually parang dito yata ako nag 82.6 km per hour na takbo, no? Ayan, in-overtaken pa natin yung motor mga idol. So medyo matulin talaga yung takbuhan. So ako naka-aero position dito and siya ay baliktad mga idol. Pansinin nyo, dito sa lusong siya ay hindi naka-aero, nakahawak siya doon sa may bull bar, no, nung kanyang bisikleta. So kung saan yung lugar na dapat siya ay naka-aero position, siya ay nakahawak dun sa may parang pinaka-hoods yun dun sa may bull bar. Pero kanina nung umaahon siya na minimal ang benefit ng pagiging aero, ay siya naman ay naka-aero position. So kanya-kanya siguro yan, yung siguro yung natutunan niya, or baka kinabahan siya dito sa may lusong dito. Kasi alam nyo mga idol, hindi masyadong makinis yung part na to. Itong part na to na dinadaanan natin. Hindi ganun kakinis kasi nalaglag yung bote niya. 'Di ba? Nakita nyo, nalaglag yung bote niya. Ibig sabihin, nanginginig yung bisikleta niya, kumakaldag-kaldag, kaya na-eject yung kanyang water bottle, no? So, sinigawan ko pa nga siya kanina nung pagdaan. Oh, yung water bottle mo nalaglag. Sabi ko, sir, yung water bottle mo nalaglag.
Ganun pala, kalaban ko pala yun. Dapat pala, hindi ko na sinabi. So eto mga idol, meron pa tayong na-overtaken na isang rider. Ayun, may isa pa tayong rider na na-overtaken. Nalaman ko na kalaro yun kasi meron siyang number plate sa likod, no? Yun yung palatandaan na siya ay kasali. Yung kanina yung nadaanan natin na mountain bike, wala siyang number plate. So ibig sabihin, hindi siya kasali dito sa may karera. So ayan, na-overtake natin ang pangalan nun ay si Philip Sainz, no mga idol, taga Cebu. Nalaman ko yan nung tapos na yung individual time trial. Taga Cebu siya, and dumayo siya dito sa may Luzon para lang kumarera dito sa may Tour of Clark. So ibig sabihin mga idol, ganito ang analysis ko dyan, ano? Kung ikaw ay nasa malayong lugar at dadayo ka sa isang karera, ibig sabihin nun ay may pandayo ka. Ibig sabihin nun ay kondisyon ka, 'di ba? Kasi hindi ka naman dadayo kung hindi ka kondisyon, 'di ba? Kaya nakita niyo yung pag-overtake niya sa akin kanina doon sa may paahon, ang bilis, no? Talaga ang taas ng power niya siguro noon mga idol. Kaya dito sa Patag, ewan ko kung aabutan niya ako o baka mamaya hindi na naman siya naka-aero. Tingnan natin mga idol. Or baka na naman sa ahon na naman ako abutan. So makikita nyo, tingnan nyo yung elevation sa baba. Meron na namang ahon na paparating dito. After ng tulay na yan, no? After ng tulay na yan, ay meron na namang ahon na hindi naman ganun kahaba, pero enough na para humingal ka talaga ng todo. So ako dito mga idol, hindi ko pa siya narinig dito sa part na to, hindi ko pa narinig sa likod. So tingnan natin kung aabot siya sa akin pag tapaw natin dun sa may taas, no? Tingnan natin mga idol. Medyo, yun nga, hindi ko pa rin alam dito na kalaro ko siya o kalaban ko siya sa category ko. Kala ko sa ibang category siya. So, basta ako, kung dadaan siya, okay lang. Kung hindi siya dadaan, okay lang din. Hindi ko pinapansin. Walang extra adrenaline na pumupunta sa akin. No, kung alam ko lang sana na kalaban ko siya, medyo nag-extra effort ako kahit papano. Kahit nag-VO2 max o anaerobic pagdating sa mga tapaw. Pero anyway, eto, diretso natin yung karera. Parang nasa 8 to 9% yata yung part na to ng karera, o 10% pa. Kasi sobrang bagal. Usually ganito lang din yung takbuhan ko kapag umaahon kami doon sa Nauson. Doon sa favorite climb namin sa Nueva Ecija. And nasa 10% din, 11, 12%, depende sa may part ng ahon. So, parang ganito rin yung speed ko. So, parang ito rin, parang siguro nasa 11%, 10% yung ruta na to, yung part na to ng ahon. Pero hindi ko kasi na-set do sa aking Brighton yung gradient, no? Hindi ko nilagay yung gradient do sa aking Brighton computer. Kaya hindi ko malaman kung ilang percent. So sabi ko sa kanya, ayun, narinig yung salita ako, no? Nalaglag sir yung bote nyo, sabi kong ganun. So ayan, no, bilis niyang umahon, tapos naka-aero position siya habang umaahon. Ako naman ay nakahawak sa hoods, no? Kasi yung speed na yan na nasa 11 or 12 kilometers per hour, yung wind resistance yan, yung wind resistance, kahit nakahawak ka sa hoods, napakaliit lang, ano? Pero siya, he chose to ride on the aero bars kahit na ahon, ano? Siguro praktisyado siya na mag-generate ng power kahit na magpraktisado siya na mag-generate ng power kahit na naka-aero bar siya, no? Kahit nakahawak siya sa aero bar. Siguro praktisado niya yung ganung posisyon. Ako hindi masyado. Sabi ko nga sa inyo, 3 weeks ako nag-ensayo para dito sa karera na to. Pero not enough para talagang ma-master ko yung naka-aero position. Siguro it will take around 2 to 3 months para talaga ma-master ko na mag-generate ng power ng ganun yung posisyon, mga idol. So ito, lusong na naman, no? Tingnan natin kung aabutan na naman natin siya, o kung nakahawak na naman siya doon sa may bull bar, o naka-aero position na siya dito, mga idol. Tingnan natin. Ayan, no, lumalapit tayo kahit papaano dito sa may patag. Ibig sabihin, ang advantage niya sa akin ay doon sa may mga ahon. Ibig sabihin, yung power to weight ratio niya ay mas mataas kaysa sa akin. So eto, mga idol, umaabot tayo dito sa kanya pagdating sa patag, o kahit na match lang. And sa bull bar siya nakahawak, hindi dun sa aero bar, mga idol, no? Hindi siya naka-aero position. Ayan, no? Doon siya nakahawak sa may gilid. So baliktad kami, no? Kaiba talaga si Sir Philip Sainz, no? Siya ay taga Cebu, nabanggit ko na nga sa inyo, mga idol. So eto, may naka-pat bike pa, sigurado hindi kasali yan, mga idol.
So eto, asa last na ahon na tayo dito mga idol. And tingnan natin kung o-overtaken ulit tayo ni Sir Philip, no? So eto, mayroon pang isa ulit rider, mayroon siyang number. So ibig sabihin 1, 2, 3, 4, 5 yung natuhog natin na riders dito. And eto pa isa, walang number mga idol. So 5 lang yung natuhog natin, pero may tumuhog sa atin na isa. Napakalakas nitong rider na to mga idol. Kondisyon, no, kondisyon mga idol. Kaya talaga siguro para sa kanya yung stage na to, no? Pero hindi natin alam para hanggang kasi mamayang hapon after nung race na to ayun namang criterium. Tingnan natin kung may lakas din siya sa may criterium mga idol. So eto na naman siya mga idol, ahon na naman and iniwanan na naman ako. Talagang ang laki ng difference namin pagdating sa ahon, ano? Pero pagdating naman sa patag, ako naman yung nangunguna. Siguro nga yung mas magaan siya sa akin, pero pagdating sa absolute power ay mas mataas yung power ko. So because of that, yung power to weight ratio niya mataas, pero yung absolute power niya mas mababa kaysa sa akin, no? So ayan mga idol, hindi ko alam na last na ahon na pala to, no? Tapos pa-finish na pala. Akala ko meron pa mga susunod. So wala na tayong pagkakataon para bumawi sa lusong, no? So eto na, final na to mga idol. And talaga talo niya ako pagdating dito. Tingnan natin kung ma-overtake natin papunta dun sa may finish, no? Habulin natin ng konti dito mga idol. Pero sa tingin ko dito ay hindi ko naaabutan kasi parang niremate niya hanggang doon sa may finish line. So meron pa siyang extra energy talaga. So talagang siya ay kondisyon para sa karera na to mga idol. So tingnan na lang natin yung result mga idol, kung ilang minutes yung lamang niya sa akin, 'di ba? Kasi tinuhog niya ako no? Although medyo na late ako doon sa may start. Baka naman malayo, siguro sa likod ko lang siya, hindi natin alam. Siguro naman ay or 1 minute yung asa likod siya sa atin, tapos ganun yung kahaba yung hinabol niya sa atin, hindi ko rin alam mga idol. So tingnan natin dito sa may result mga idol after ng pagtawid natin kung ano yung oras niya at yung oras ko mga idol. So tingnan natin. So bali eto mga idol yung pinaka race results, and kinainan niya ako ng 2 minutes dito. Almost 2 minutes ang kinain niya sa akin. Tapos yung second place naman ay si Dexter Llamas na kinainan naman ako ng 1.5 minutes. So bawi na lang tayo sa susunod na karera mga idol. Wala talaga, hindi natin kaya ngayon. So bali pangatlo tayo sa overall mga idol, pero may twist dito, magiging second place ako mga idol. Sa susunod na episode na lang natin ipakita. Pero kung ako ay naging pangatlo mga idol, si Biker Old ay naging pang-5 and natalo siya ni Raymond Flores, si Biker Cup mga idol. Kaya kung ako malungkot dahil pangatlo lang ako, si Biker Old mas malungkot kasi natalo siya ni Biker Cup. Si Mario Ramirez ay naging pangatlo, si Steve Harris ay naging pangatlo rin, and si Kitch, yung female rider ng Team Francia, ay nag third place din mga idol. Sa BDT naman, pumasok naman si Max sa may top 10 mga idol. Mga idol, 69.69. tapos na. Ano masasabi mo sa course? Ako dyan, wag ka na siya mag-vlog. Malamang di na mailalabas siya. Wag ka na magsalita. Punta na yung matapong kay dito. yung matapong kay 2022 hanggang ngayon, di pa rin nilalabas eh. Hindi ka na ilalabas yun. Talo ka naman. Ano masasabi mo sa course, Louie? Mahirap, pero masarap. Invite mo sila sa bagong bike shop mo. Invite ko kayo. Upcycle Bicycle Company. Open na kami sa Makati. Like nyo lang yung page. Search nyo Upcycle Bicycle Company. Saan ko aabot yung Bike Demo Day, May 4 and 5, 2024. Bike Demo Day. Sa May 4 and 5 sa Pedal Up sa UP, Sunken Dagdag ko na Garden. din. Ultra Gravel, July 8. Today? Hindi ako sure kung 50 kilometers, 80, tsaka 160. Wala tayo sa 15. Abangan nyo yung October. Meron na naman, October pa ulit. Attorney Kitch, ano masasabi mo sa course? Talap. Tarap. Malasa. Malasa siya. Pudusit ng mga ahon niya. May onting alat. Kala ko tapos na meron pa palang last eh. Hindi, nilaglag na Wait a yung chain. minute. Bumaba pa. Checking. Ay, binaba mo pa. Bumaba ka pa. Kasi wala eh. As in, Hindi siya papasok. Pati sa likod pa. Ala. Kasi ginawa ko, di ba, binakpedal ko, bababasa. Naipit. Ipit. Tingnan traffic! Yay! Dumating na yung traffic! Bagong sponsor, MPT Mobility,
Oh, 2024 upload. Hindi ka naman, hindi mo nga may popost yan. 2026 upload pa to. Nag-aayang magsakay ng bike. Eh hindi naman na kami kasya. Ano ba naman yan? Nag-aaya pa. Yung sa akin na lang pahinga sa ibabaw. Oo nga, nag-aayang magsakay. Eh hindi naman kami kasya. Saan na ba yung Travis? Yung ano? Siya pa dalawa. Biker Dude Mobile. Travis kasi, sila kayo mga mahihirang biker doon. Andyan lang sa likod mo si ano, di ba? Yung mga mahirang biker doon, ang unang muna sinakay. Ay, ganun ba? Ano? Pumuntahan ko lang sila. Amandad! Ayan mga idol, nakasabay tayo sa emergency. Wala kayong masakit pabalik. Salamat po. Thank you very much po. Sa ambulansya namin sinakyan. Fresh from ambulansya. Lamig. Hindi na naman sa loob. Ayun lang namin yung mga bike namin. Hello, Tour of Clark! Woohoo! Oh, sino gusto yung shoutout? Shoutout kay mama ko. Dito na ako sa TV. Sabi na nga ba eh. Ito kay Daniel Kapili. Yun lang. Oh, picture. Tara. Oh, idol. Team Biker Dude! Aha! Nauna pa kami sa inyo. Oh, tulog na isa. Tulog na. Go. Ano yan? Dali lang, bumababa yung sa Team Biker Dude Mobile. Team Biker Dude Mobile. Thank you, sir. Wine by Miami. That's correct. I don't drink wine. I'm a reports guy. All right, here we go. Second play.